kauban sa atong mga sponsors o mga pilgrims karon. Ipadayon nato ang atong santos nga misa sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panausab kanimo. We officially open the first Novena Mass karong tuiga, and this will end coming Sunday, October 4, 2020, in honor of our patron saint, Saint Arnold Jansen, with the theme, San Arnoldo, naglantaw sa panahon sa kalisdanan, aron pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa mga panahon na dili nato gibuhat ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ang hapong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko sa'yo't taman, kining alawot, nisalik lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan, huwag ang kaluwasan, akong ipaabot, ipakalaog mo. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himoa nga mahigugma kami kanimo og sa usag-usa kanamo. Aron mudangat kami nga na sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitagal sa Dios. Nagtagal siya panahon sa pagkatao o panahon sa pagkapatay. May panahon sa pagtanong o panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay o panahon sa pag-ayo. May panahon sa paggubak o panahon usab sa pagtukod. Nagtagal siyag panahon sa kagulanan o panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan o panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagpakighilawas o panahon sa paglikay niini. May panahon sa pagakos o panahon usab sa dili pagakos. Nagtagal siya panahon sa pagpangita o panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom o panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi o panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom o panahon sa pagsulti. Nagtagal siya panahon sa gugma o panahon sa kasilag. May panahon sa gubat o panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tao sa tanan niyang kahago. Nasayod ako sa kapalaran nga gitagana kanato sa Dios.
Nagtagal siya hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan sa pagsabot sa hingpit sa iyang gibuhat. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ang Ginoo, akong bato. Daigon ang Ginoo, ang akong bato. Akong dalangpanan ug akong kuta. Akong saliptanan, akong maluluwas. Akong kaming, akong gisaligan. Daigon ang Ginoo, akong marato. Ginoo sa bangkaw, ngay mo man siyang gitagad. Ang anak sa tao nga nagahuna-huna kaman kaniya. Ang tao'y manugusa kaginha. Ang iyang mga law sa masusakal malabay nga nino. Daigon ang Ginoo, akong bato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa ka higayon ni ana samtang nag-ampo si Jesus nga siya rang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayud manugilon niini kang bisan kinsa, og midugang siya pag-ingon. Ang anak sa tawo kinahanglan nga mag-antos pag-ayo og isalikway sa mga punuan sa mga Hudyo, sa mga kadagkuan sa mga pari, o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya o banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sugdan ko ang akong
humiliya pinaagi sa pag-share sa akong personal experience. Prior to my assignment here sa Archdiocesan Shrine of St. Arnold Jansen dinhi sa Cebu, I had the chance working in the school holding an administrative position. Mahirap because I have to deal with people, projects, policies, and performance of my unit. Sensing that I was struggling at the start of my ministry, a fellow SVD approached me and said, "Kaya mo yan, Andy." Then an unsolicited tips came. Any office concerns, just remember this. Consult, ask, and listen to the advice and suggestions from your brother SVDs in the team. And then, there was an instance when we had to hire an applicant for a vacant job. After undergoing a series of tests and interviews performed by the Committee on Job and Placement, recommendations was submitted in my office for immediate approval. One of them said, "Tapos na po, Father. We know the applicant. We did not only recommend this applicant because we know him and we have a knowledge of his background and personality, and this is not based on associations, friendship, and blood relations, but on the basis of commitment, responsibility, and accountability." And because of that, I was confident that this is indeed the right person for the job. My dear brothers and sisters, in the gospel today, Jesus also asked his disciples a question as to who do people say that he is. The original wordings come, who do people say that I am? It is a very general question. But after that question came a very specific and personal. "And you, who do you say that I am?" Jesus asked this question not to gather information which could be used by him to assess his status in the community. He is not after that, but beyond that, and that is to draw a sense of deeper relationship, a relationship which would end in the spirit of shepherding and stewardship. That is why it is very understandable that at the height of Jesus' ministry, kinahanglan na gyud na mangutana siya kining pangutanaha.
because he was also anticipating the coming passion, the hour in which he has to leave his disciples in order to fulfill the dream of his Father, which will result in his death on Calvary. And so, my dear friends, the answers came na si Jesus daw, si Juan na magbubunyag, o aguman ni ingon na siya, si Elias, or one of the prophets of old. But then, the most important question was that, who do you say that I am? It's a very personal question that would draw a sense of friendship, relationship, because it is already the time that Jesus has to pass on the baton of his ministry. And we know that Peter gave a very good answer, I would say. It is divinely inspired when he said, "You are the Messiah, the Son of God." And because Jesus sensed that it is not just an ordinary answer, he was very sure na si Pedro na nga will become the bedrock of leadership in the church, which we are a part. Kung pangutanahon kita karon, who do you say that I am? I know we have our own unique answers based on our experience. That is why kining pangutanaha is not only a mental question, it is a question that has something to do with the heart. Because from the mind, it will flow to the heart, and eventually it would flow to our hands, and that is now what we call a sense of responsibility and accountability when we express this in a common term which we call mission. And our parish is a missionary church, and thanks to our patron saint. Just imagine, we are already on the 24th year of existence as a parish. But as a shrine, medyo dili pa kita dugay. And so, kung pangutanahon si Arnold Jansen with the same question raised by Jesus, usa kahaang tubag ni Jesus? Nagunahon na ako. Sabi ko, simple lang ang tubag-ana ni St. Arnold Jansen. Lord, you are the divine, eternal Word, in which all things in the world were created through you. It is an answer followed by faith, by love, and by mission. Kaya sa pagsugod nato sa pagmisa-misa, nagihatagan na kita og permission to gather as a congregation. Nagsugod sa in a silent way ang pagbuhat nato og mga proyekto, in a silent way. Thanks be to God, nahumana ang atong kandilaan. Naa na mga kandila dito ready to be lighted. Kaya pakahuman sa misa,
adto mo dito. Pero naa dito, drop your donation. Di na ako nagduha-duha na magbuhat ni ining proyekto, sama ninyo. Nga naman, kaya kini man na nag-inspire ka na ako. There was a time when people asked him, Arnold, what are you doing? You are doing again certain projects which you could not finish. Kay wa ka man og gahom, wala ka mang resources. Ang tubag ni ini, don't worry, because the money is still at the pocket of the people. Yan. He knew Jesus very well, that the Lord will always provide. And it is through the inspiration of Jesus. Kaya, dako ang iyang pagtuo, paghigugma, ug ang paglaom sa Ginoo. Kaya, it is just fitting na ang atong tema karon mao ang San Arnoldo naglantaw sa panahon sa kalisdanan aron pagtuman sa kabubuton sa Dios. During the time of difficulty, mugawas ang the best attributes ni Saint Arnold, that even the alarming issues of his time, like what we have today, the pandemic, would not be able to serve as barrier, but Saint Arnold will continue to be an instrument who will always make a difference because of his faith, his love, and hope in the Lord. Kaya karon, bilang mga parokyano dinhi sa atong parokya, Saint Arnold Jansen Parish, which at the same time an archdiocesan shrine. Dako kaayo ang challenge kanato. It is not enough to know Jesus, which we learn from the homilies, from formation sessions, the talks that we used to have, but to love this Jesus. Because by loving, that would actually flow out spontaneously in love and mission. Kaya mga igsoon, maayo kay in the time of pandemic, naa kita opportunity to celebrate together. I know na we have limitations, just as Arnold faced so many limitations during his time. But we have to clothe ourselves with the spirit, life, and spirituality of St. Arnold Jansen, na kining mga pagsubok, kining mga challenges are just part of being the children of God. With this, we pray that our celebration will be a celebration of joy, of thanksgiving, and responsibility through the intercession of our beloved saint. Amen. Palihog sa pagtindog para sa pag-ampo sa katawhan. Mudagop kita karon sa Dios diha sa atong mga panginhanglan matag adlaw, ug mapaubsanon kitang mutuwaw diha sa atong pag-ingon. Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan,
kanunay magiyahan sa Dios ug mopadayon sa pagpangalagad sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod kanunay magbabantayon sa mga panginahanglan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga panalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Chupilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga mihalina ni ining kinabuhia makaangko na sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. O Diyos sa kagahuman, imo kaming gibuhong sa imong gugma, dawata ang among mga pag-ampo, o himua kami kanunay nga ngayan nga magdayeg kanimo, kay ikaw buhi og hari, hantod sa kahanturan. Amen. Sponsor nato karong adlaw mo silver Nila Lubitania and Lota Desierdo, Victoria Carolasan, Nikki Gisa Garcia, Dan Gador, Rodi Dungog, Alexis Dungog, and benefactor Judge and Mrs. Ray Villamino, Flora Abad, Ray Gina Cook. It will become the bread of life. Blessed be God. 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 Forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang iyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawato ng sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya nga santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, sudo nga ang mga gasa nga among gihalad karon niining paghandom namo kang San Arnold Jansen. Itugot nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kinabuhi, kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, makadangat nganha sa imong walay katapusang bangkete. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataran. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mawang pulong, pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupas sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug ipinag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Ipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Madakaw namon ining pan, mataginom gikan sa kalis, nagmantala kami inom sa imong kamatayon. O di ka mo balik, matakaw na mo hinipan, mataginom gikan sa kalis, nagpagpala kami inom sa imong kamatayon. O ikaw mo balik. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, o ba ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na si Alan o si Emma. Malaumon nga mabanhaw sila wag ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nabong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan. Ug busa manghas kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo ang hinalian, ang himaya, ang tugsana, ang tulong. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ko.
ang lawas ni Kristo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Og ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako. Og hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Bakahuman ni ining pag-ampo, isunod nato ang Oratio Imperata. Mag-ampo kita. O Diyos nga makagagahom, sudo nga ang mga o Ginoo, magdasig unta kanamo ang among gikalawat aron sa among pagpasidungog kang San Arnold Jansen. Magpahimulos usab kami sa panig-ingnan sa iyang apostolikanhong kadasig, kay nangandoy kami nga ang kasing-kasing ni Hesus magpuyo sa kasing-kasing sa tanang mga binuhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo mining panahon sa among panginahanglan. Ngaunta mapanalipyan mo kami batok niining hulga sa 2019 in coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan og naghiagom sa kadaghanan. Nangaluyo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa inunda ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot og lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton subay sa ilang katapos og dinuyugan sa gugma og kaluoy. Kanila usab nga mga kuwani sa lokal og nasudnong pangagamhanan o ganilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Matagan unta sila sa imong Diyosnong landag. Nangaluyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahius sa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Jose Freinademetz, Iampo mo kami. San Arnold Jansen. Iampo mo kami. Palihog sa paglingkod. Before the announcement and the final blessing, tuguti ako ninyo sa pagpailaila sa atong hermano o hermana mayor karong maabot na piyesta. I would like to request sa atong hermano o hermana na muani sa may atubangan para ma-recognize. Ang atong hermano mayor 2020 mao si
Mr. Tyronel C. Du. O ang iyang kauban, ang iyang asawa, si Mrs. Jeanette F. Du. Tyron and Jeanette, in behalf of the parishioners of St. Arnold Johnson Parish in general, and specifically in behalf of the members of the PPC, I would like to thank you for accepting our invitation na mahimo kamo na maging hermano karon. Daghang kaayong salamat. Palakpakan po. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.